Anong masasabi mo sa current media landscape? Tingin ko naman, nag-evolve naman siya. Sumasabay naman siya. Tingin ko mas maraming trabaho yung mga kasama nating reporter ngayon. Kasi Talaga? multi-platform na di ba? You have to report sa TV, you have to do content. Inabutan din naman natin yan. Oo, pero kasi ngayon, sobrang, kailangan medyo parang pa-long form na rin yung reporting sa social media, di ba? TikTok and Instagram. Parami yung platform that you have to service. Yes. Di ba? That you need to service. Para makasabay. Para makasabay sa mga kasi. content. Sorry kung tama ba ako, kung sabihin nila na hindi nila kailangan sumabay sa mga vloggers. Kailangan sa mga nila social media content creators. Kailangan. Ang masakit lang yung realidad na sa pagpasok ng bagong platforms, pagbukas ng bagong opportunities, marami ring challenges na sumasabay. Disinformation, yung mga gano'n, di ba? Correct. Naapektuhan ang media. Pero tingin ko naman, JB, tingin ko, yung dapat tignan din ng mga kababayan natin is yung ethical side. Yes. No? Na hindi at tingin ko na titingnan? Tingin mo? Kasi tawag nito, anybody can just post a content and be a reporter, di ba? Or anyone can just, be on a situation and just cover, di ba? Pero ang kaibahan nun, sabi ko sa mga students ko, ang iba doon, yung reporter or yung journalist, pag nag-cover, halimbawa may patay o kaya may duguan, hindi nila ilalabas yun ng duguan. Iba-blur nila. Bakit? Kasi kino-consider nila, halimbawa, paano kung kaanak mo yun? Di ba yung nandoon? Ayaw mo makita na nasa ganong situation siya. I think that's what sets apart yung mga journalists from those who just produce yung mga content, di ba? May ethical side kasi yun. Which I think dapat, by this time, dapat alam na rin ng mga manonood yun. But dapat malaki rin yung hamon para sa mga organizations, news organizations, to be very truthful, to show that they are impartial, they're unbiased. Totoo. And ipakita din nila na siguro hindi masama yung going back to basics kung paano inirespeto at kinilala yung mundo ng pamamahayag. Correct. According to research or studies or different studies, bumababa ang trust ng tao sa media. Oh, sad. It's diba? It's sad, no? Para sa mga diba, sa totoo lang, ang number one source of information is Facebook. Sa totoo rin yun. Nakikita natin yun. Tayo as sa part ng CorpCom. I think anong study yun na sabi nila, ang number one source of information sa Philippines lang to is social media. Totoo naman. Accessible.